Ang dami na nga nagtatanong sa atin tungkol nga sa update ni Lazada Affiliate. At netong nakaraang taon mga tropa, ni-required na talaga ni Lazada na kailangan kayo ay BIR registered para makapag-payout kayo sa pagiging Lazada Affiliate. And yung mga nakapending ninyo na mga sahod, hindi nyo yan makukuha once na hindi pa kayo rehistrado sa BIR. And netong nakaraan nga, bago matapos ang 2025, nagkaroon ng onboarding process si Lazada and collaboration with YouTube na once na makapag-fill out ka nung pinaka-form at ma-accept yung inyong application ng Lazada collaboration with YouTube Shopping, magkakaroon ka ng onboarding bonus na hindi ko na nga sasabihin kung magkano. Para mo makuha yan mga tropa, alam ko ang daming nag-registered noon dahil meron niyang email. Eto makikita ninyo, onboarding bonus, 'di ba? And syempre hindi nyo nga makukuha yan again kung hindi kayo BIR registered. Para makapag-rehistro kayo mga tropa, panoorin nyo lang yung ating content na to. At to tell you honestly, ang daming masasagasaan na itong video na to dahil alam ko ito yung kanilang pangkabuhayan. Dito sila kumikita sa pagpaparehistro or sila yung mga nag-aasikaso ng pagpaparehistro ng mga ganito. Alam nyo ba mga tropa, 5,000 to 7,000 up to 10,000 ang pwede ninyong bayaran sa pagpaparehistro lang ng BIR ninyo. Nasa suma total halos wala pang 2,000 talaga ang tunay na babayaran ninyo. Kaya naman tuturuan ko kayo kung papaano yung process step by step talaga para naman makuha na natin or para makuha na ninyo yung onboarding bonus nga neto ni Lazada Affiliate. And may mga nag-comment din dito mga tropa, no? Sabi niya dito, magkano magagastos sa pagkuha ng BIR? Sa totoo lang, wala pang 2,000 pesos. Kung magpapalakad kayo, dyan yung may mahal. 5,000 up to 10,000 ang pagpapaproseso. Pero kung kayo lang yung lalakad, kagaya ng ginawa ko, makakatipid talaga kayo. So ano ba yung unang-una nating gagawin mga tropa? To tell you honestly, ganito yung magandang pinaka-proseso. Unang-una, mag-google muna kayo, i-type ninyo accredited printer BIR near your location. So bakit nga ba tayo maghahanap ng ganito? Kasi dahil sa kanila tayo magpapaprint or magpapagawa ng mga resibo na isasubmit natin kay Lazada Affiliate. So halimbawa, malapit kayo sa Carmona, i-type ninyo Carmona and may mga lalabas na dito na mga available printer or yung mga pangalan ng kanilang mga printing shop. So next na gagawin mo doon, i-google mo or i-google map mo or puntahan mo yung pinaka-shop na yon or i-message mo sila sa kanilang mga Facebook page. Usually may mga Facebook page naman yan. So ano yung tatanungin mo sa kanila? Sabihin mo kamo, magpapagawa ka ng service invoice. Kasi ayan yung nare-required ni Lazada Affiliate. Bakit nga ba service invoice yung ipapagawa natin kay Lazada? Dahil nga wala tayong binibentang product. Servisyo lang yung ginagawa natin mga tropa. Commission based lang tayo. So service invoice yung ipapagawa natin. Kasi may mga iba't ibang invoice pa yan. Mga sales invoice, mga ganyan-ganyan, etc. etc. Pero focus nga tayo dito sa Lazada Affiliate service invoice ang ipapagawa ninyo. So back to story tayo, no? Once na meron na kayong mahanapan na printer or kung saan kayo magpapaprint ng inyong invoice, sabihin nyo magpapa-layout kayo dahil magpapagawa kayo ng service invoice. Kung ano yung nakikita ninyo dito sa screen natin, ayan yung kakailanganin ninyo at eto ay manggagaling dun sa kinausap ninyo na Facebook page or sa pinuntahan nyo ng actual. Ayan, minsan matagal silang magbigay ng pinaka-layout kasi baka marami silang mga customer, antay-antayin nyo lang. So ganito yung ibibigay sa inyo na layout, service invoice, tapos ipapaprint nyo yan ng 2 copy. So bibigyan din kayo nila ng mga ganito or kung wala man sa inyong ibinigay na ganito, hindi na yan problema dahil bagong business pa lang naman tayo or dito pa lang tayo sa Lazada Affiliate, no? Again, dito sa video natin for Lazada Affiliate lang to. Dahil sa black app or sa orange app, hindi naman required yung BIR. Kaya ito ay for Lazada Affiliate lang yung ipapakita ko sa inyo. So once na meron na kayo ng ganito, nandito na rin mismo yung mga details na kakailanganin natin dun sa printer. Yung kanilang mga pangalan or kung sino yung may-ari or yung kanilang TIN number
nandito na yan. Tinakpan ko na lang syempre for confidentiality. So next natin na gagawin mga tropa, eto na. Magda-download na kayo ng BIR Form 1901. So dito sa video na to, maraming masasagasaan dito kasi alam ko ito yung kanilang pangkabuhayan. Kagaya nga ng sinabi ko, 5,000 to 10,000 yung mga sinisingil na mga lintik na mga nang-uuto na yan, no? Kaya wala kayong gaanong makikita na tutorial na ganito kasi malaki talaga yung kitaan dito. Kumbaga walang mga nag-share. Meron man lang mga nag-share pero hindi ganon kabokal or talagang alam mo yon, ipit na ipit yung kailangan attend ka ng seminar ng ganito. Kada tanong babayaran mo sila, leching Poncio Pilato yung mga yan. Kaya naman panoorin mo lang tong video na to, makakapag-register ka talaga ng ikaw lang. So pupunta ka na lang dito sa bir.gov.ph/bir-forms. So, mapupunta ka na dito, hanapin mo lang yung 1901. Eto, i-click mo lang yan. Once na meron ka na yan, i-print mo ng 2 copies. Bakit 2 copies? Yung isa para sa BIR and yung isa ay receiving copy mo. Pipil-upan mo, parehas yun. So, wag na kayong kukuha ng pinaka-form dun sa BIR. Dapat pagpupunta kayo sa BIR, meron na kayong dalang mga form na ganito. I-print nyo lang sa long, sa legal size na bond paper. So, ano yung itsura niyan? Ganito yan mga tropa. 4 pages yan. 4 pages to mga tropa. I-print nyo na lang talaga yung 4 kasi baka importante rin yung mga ibang part dito. Pero, eto lang talaga yung mga pinil-upan ko at eto na yung pinaka-receiving copy ko mga tropa. Kung meron man kayong kulang na fill outan dito or hindi kayo na fill outan, i-double check yan ng mag-aasikaso sa inyo sa BIR kaya wag na wag kayong matatakot. So eto no, ang una nyong gagawin sa number 1, i-check nyo yung head office. Tapos next na gagawin nyo sa number 4, ilagay nyo dito yung inyong TIN ID. Eto ang pinaka-importante, yung TIN ID ninyo, yung TIN number. Kung wala kayong TIN number or nakalimutan nyo, i-verify naman yan doon. Or kung wala kayong maalala na number ninyo, i-check yan doon, huwag kayong mag-alala, makikita nila yan doon mga tropa. Kung kulang yung pangalan ninyo doon sa pinaka TIN number ninyo, dadagdagan nila yan doon, i-update nila yan doon. So next natin sa taxpayer type, eto mga tropa ha, wala akong idea sa mga mixed income earner dahil hindi naman tayo accountant no. So eto lang yung naging journey ko, professional in general yung isa-select ko dito dahil wala naman akong or wala akong yung pinaka trabaho mismo mga tropa. So eto yung ilalagay ko, professional in general. Again, sa mga mixed income earner or yung may mga trabaho sa mga private sector or sa mga corporate nga na mga ganyan, hindi ko alam kung paano yung proseso dyan pero iba yung isa-select nyo dito, hindi siya professional in general. Doon kayo sa mixed income earner. At etong 1901 form na to, no, for self-employed at saka single proprietor at professionals at mixed income earners lang na individuals. Ayan, no, mga tropa. So, ayan, nakikita nyo naman. So, ilagay nyo ulit dito yung pangalan ninyo sa 7 and yung apelido pala dito, pangalan and middle name. Dito naman, syempre, sa 8, lagay nyo male, syempre, or kung ano man female kayo, 'di ba? Single or married, 'di ba? Ayan, tapos birthday, ilagay nyo lang din dito at place of birth and dito pangalan ng magulang ninyo na yung nanay ninyo nung pagkadalaga pa, 'di ba? Pangalan ng nanay ninyo or yung apelido ng nanay nyo nung dalaga pa. Ayan o. Tapos dito syempre yung tatay ninyo and citizenship. Ayan sa 14. Medyo bibilisan na natin para hindi humaba no. Napakadali lang naman yan. I-post nyo na lang yung video. To tell you honestly, etong detalye na to no. Kung tatanungin nyo to sa mga eto yung pangkabuhayan, 1,000 to 1,500 up to 3,000 yung singil nila. Biruin nyo yung tanong lang. Honestly, mamatay man, ganun yung singilan nila ng mga madudupang na yan. Kaya walang mga nagtuturo neto sa YouTube or sa kahit saang mga group. May mga mangilan-ngilan na mga mababait pero syempre yung mga accountant or yung mga accountant wannabe, 'di ba, na alam yung proseso ng ganito. Every tanong mo may bayad sa mga lintik na yan. Kaya naman ginagawan ko ng tutorial to para syempre makatipid tayo. At eto yung talagang proseso. Huwag kayong matakot, sobrang dali lang neto. Hindi kayo magkakamali dito. And syempre ayan no, yung location ninyo, syempre yung bahay ninyo kung yan talaga yung pinaka location lang ninyo, yung pinaka bahay ninyo. Eto mga tropa, kung ano yung address ninyo sa Lazada sa inyong application
application, mas maganda dapat eksakto din yung address ninyo dito sa residency. Dapat eksakto kasi magkakaroon pa ng conflict yan. Kaya sa mga no permanent address, kung ano na lang yung narehistro ninyo dun sa address ninyo dun sa Lazada, eto na lang yung ilagay nyo dito, 'di ba? So halimbawa kung Muntinlupa yung nailagay mo dun sa Lazada application mo, dito i-address mo na lang din Muntinlupa at make sure dun sa ID mo nakalagay din Muntinlupa, mga tropa. So ayan no, ayan, so same lang tong 16 at 17, dodoblehin mo lang yung address mo. So dito wala na akong nilagay dito. So kung wala pa kayong mga TIN ID, i-update naman kayo dyan sa mag-a-assist sa inyo dun sa pinaka-BIR na. So dito sa number 21, lagay nyo lang yung ID ninyo, yung ID number. Ako nilagay ko dito yung driver's license ko and kung kailan siya mag-expired. Kung may mga mali kayong napipill outan dito, i-correct kayo dito ni BIR dun sa pagpaparehistro na ninyo. So eto, sa number 22, lagay nyo yung mobile number ninyo, email address. Eto yung pinaka-importante mga tropa ha. Pag pipill out kayo ng ganito ng 1901, make sure na maayos yung pagkaka-type ninyo or pagkakasulat ninyo ng email address. Kasi once na umalis kayo or bago kayo umalis sa BIR, dapat may mga marireceive kayo na email galing kay BIR. Huwag kayong aalis kay BIR na wala kayong nare-receive na email. So dito sa number 24, syempre micro lang tayo. Hindi naman tayo kumikita ng mas mataas pa sa 3 milyon. Baka itong paglalasada affiliate nga natin, wala pang 100,000 yung makukuha ko dito isang taon 'di ba? So micro lang tayo. So sa mga malakasan syempre alam nyo na siguro yung ilalagay dito. And again etong tutorial natin for Lazada affiliate lang to. So dito wala na akong ilalagay dito and next na tayo sa second page. Ayan, dito wala akong ilalagay dyan kahit isa. Pero natatandaan ko may ipinasulat sa akin yung sa BIR dito Lazada affiliate. Pero hayaan nyo na, i-leave nyo na lang to. Huwag nyo nang fill outan to dahil ido-double check naman yan. Pero naalala ko may inilagay si BIR sa akin dito Lazada affiliate. Pero pag pupunta kayo, huwag nyo na munang ilagay. Sila na yung bahala mag-check dyan. Dito na tayo sa number 3. And natatandaan ninyo nung intro natin, naghanap tayo ng accredited printer kung saan dun kayo magpapaprint ng resibo ninyo or yung invoice ninyo. Hindi basta-basta printing shop mga tropa ha, dapat accredited ni BIR. And once na meron na nga kayo mga tropa, nung ipinakita ko sa inyo kanina na invoice, yung sample na layout, dun to manggagaling sa pinaka-printer. May mga details na rin dito yung printer. Kokopyahin mo lang yung details ng printer na to, ilalagay mo lang dito sa page number 3. Ayan. So, number 41, ito yung page 3 ha, page 3 ng form. Do you intend to use BIR printed invoice? Click mo lang yung yes. So, non-BAT tayo, non-BAT. Again, non-BAT. Ayan. Sa number of booklet, 50, and yung serial number start, 0001 up to 0500. Printer's name, dun nyo makikita to sa layout na isinend sa inyo nung printer. And nandun na rin yung printer's TIN ID or yung TIN number. Ayan kokopyahin nyo lang, ilagay nyo lang dito. Nandun na rin nakalagay yung printer's accreditation number. Lagay nyo lang dyan and yung kung kailan sila na-accredited. Ayan. So dito yung address kung saan ka nagpa-print. And nandun din yun mismo sa layout. Ilalagay mo lang siya dito. Kumpletuhin mo lang yung address and yung contact number nung printer and yung kanilang email. Ayan, lagay nyo lang din dito. So, dito, sa description, lagay nyo lang service invoice dahil nga for Lazada, affiliate lang tayo. And again, dito, non-BAT.